Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko at nag-enjoy ka, huwag mo naman kalimutang i-subscribe at pakihit na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating gagawing mga adventures kagaya nito. At kung nagustuhan nyo naman po pakihit na rin po yung like o mag-comment or at ang share. kanyang kasama na si Bro Dongdong. Prepare lang, excited na dahil pangalawang beses pa lang nakabalik dito sa spot na to, sa tinatawag na Kalaparan. Talagang napakalapad. At napakalinaw naman ng tubig. Dito lang kami muna sa mababaw lang na area. Kasi isusurvey muna namin kung ano ba talaga ang area na to. Dahil talagang nangangapa pa ako dito sa area na to. Bagong bago pa lang talaga. Kahit sabihin na pangalawang beses pa lang. Abang-abang na lang mga ka-adventures. Siyempre bago ang lahat, warm up dive at check ng ating visibility. Nung unang dive namin dito medyo malinaw pa, pero mga sumunod na dive dahan-dahan na rin lumabo. Nakakapagtaka nga sa layout na ito, pero bakit lumabo pa rin ang parang pareha sa tabi yung kanyang paglabo. Another drop at another ambush tayo mga ka-adventures, dahil patuloy yung kanyang paglabo nang biglang may narinig ako pumutok malapit lang sa akin. Yun pala yung aking kicker o yung aking goma na pangalawang goma na aking inilagay sa aking pana, bumitaw yung pagkakatali. Sa panibagong area ito mga ka-adventures, kung saan nakita ko si Bro Dudes na may huli ng Big Eye Emperor. At syempre agaran ako bumaba sa area na yun para magbaka sakaling makatira tayo o makakuha tayo ng isang Big Eye Emperor. Ngunit sa di inaasahan nakatira nga tayo, kaya lang nakawala dahil hindi pala bumuka yung ating flapper. Kaya unang isda ko sana ito, nakawala, sayang. Bita. Hindi buka yung flapper. At ayun na nga, sana all pangalawang Big Eye Emperor na ni Bro Dudes sa area na ito, sa spot na ito. At nilapitan ko siya dahil parang nakikita ko na yung kanyang balay hindi nga tumagos sa bunganga ng isda, sa katawan ng isda. Hindi nakatagos. At syempre nagbaka sakali pa rin talaga tayo na makapitas tayo sa mga Big Eye Emperor na ito. At hindi tayo nawala na pag-asa, kaya nung nakuha ko yung tamang pagkakataon na tirahin na yung isang ito, agad ko na tinira para meron na tayong unang isda sa araw na ito o sa umagang ito. Masaya ako na naka-unlock ako ng Big Eye Emperor. Kaya nga lang maliit pa. Pero goods na rin ito, pang ulam na rin ito.
At dito mga ka-adventures, may natanaw ako nga kawan o grupo ng surahan o yung unicorn fish. Kaya binaba ko na para makapitas man tayo kung sakali. At habang nagpi-free pull ako, namimili na ako ng malaki-laki sa kanila para yun ang aking titirahin. Kaya lang nung pagdapa ko na sa pinaka sibid o dun sa buhangin, may natanaw ako sa di kalayuan na malaguno o yung green jobfish. Kaya nag-change target ako at yun nakagad ang aking pinagtuunan ng pansin. At nung nakuha yung tamang distansya, tinira ko na. At nung hindi na kami nakadagdag sa area na to o dito sa Kalaparan, nagdesisyon na kami lumipat ng area o doon sa mas malapit-lapit na sa mainland. At habang bumibiyahe kami papunta sa panibagong spot, kumain na lang kami para hindi sayang sa oras. At para pagdating doon, tamang-tama, nakapahinga na kami. Pwede na uling mag-dive. Siyempre, habang kumakain, shoutout ko po muna kayo mga adventures. Unang-una kaya Sagay Adventure, kaya Josper TV, at kaya Bro MJ Kayaban. Siyempre, pati na rin kaya Mian Pinis o kay Bro Alvin. At siyempre, lalong-lalo na sa ating solid na taga-suporta kay Ma'am Rosana Belia Herbosa, Brava, Davao City. Ma'am, thank you po sa inyong solid na suporta. At sana po huwag kayong magsawa sa pagsuporta sa aking channel o sa aking munting channel. At eto na nga mga ka-adventure, may natanaw ako kagad sa di kalayuan na malaguno o green jobfish. Kaya kinamitan ko ng pag-fish call dahil parang curious naman yung isda na ito. Kaya hinintay ko na lang din yung tamang pagkakataon at tamang distansya para tirahin ito. Pasensya na pala kayo mga ka-adventure kung medyo mababa yung kuha ng ating camera dahil hindi tayo sanay sa nakalagay lang sa head strap yung ating camera, dahil ang dating lagay ng ating camera ay nakakabit mismo sa ating mast. At kung naalala nyo, nalaglag o natanggal yung ating kinakabitan ng mast doon sa Barton nung kasama ko rin si Bro Dudes Spiro TV. Kaya ngayon naka head strap lang ito ngayon. At hindi ko pa masyadong kabisado yung pag-align o yung align ng camera sa ating ulo. Kaya kung mapapansin nyo, medyo mababa yung kuha ng ating camera at nakatingala ito. Kaya hindi kita sa camera kung saan ako banda nakatingin. At sa puntong ito pala mga ka-adventures, may nakita ako mga dalagang bukid. Yun na sana ang target ko. Pero hindi ko inaasahan, sa bandang kanan mayroong magpapakita 7 piraso yan dyan natangigi. Hindi nga lang naklaro ng maayos sa camera dahil ganun nga yung ating alignment ng ating camera. Pero sa awa ng Diyos nakakuha tayo ng isa o nakapana tayo ng isa. Kaya lang medyo alanganin ang tama sa aking unang pagkakita sa pagtira ko ng isda. Medyo mataas, kaya alanganin ako, kaya nagsigaw kagad ako ng second shot. Kaya lang napakalayo pala ng mga kasama ko. Kaya ang ginawa ko hindi ko hinawakan yung buya, pinabayaan kong hila-hilain niya lang yung aking buya. Nang sa ganun hindi lumaki yung kanyang tama.
At nung napansin ko na medyo mahina na yung isda, kaya dahan-dahan ko na rin hinila yung aking lubid, yung lubid sa aking buya na naka-attach doon sa bala, nang sa ganun makita ko kung talagang critical yung tama ng isda, kung mapipitas siya o makakawala. Pero nung malapit na napapansin ko na medyo maganda naman pala yung tama, dahil galing sa itaas na palikpik tumagos doon sa kanyang bandang gitna ng katawan sa kabilang side. Kaya medyo nakampante ako na makukuha ko yung isda na ito, at dahil pagod na rin siya. At sa panibagong pag-dive ko o pagsisid, binalikan ko yung area kung saan ko nakapana yung king mac o yung tangigi, dahil nagbabaka sakali ako na bumalik yung kanyang mga kasama. Ngunit sa pagbaba ko iba yung nagpakita. At sa di kalayuan may natanaw na akong malaguno o yung green job fish. Kaya target lock na kaagad tayo. Hintayin na lang natin yung tamang pagkakataon para ating matira. Another drop tayo mga ka-adventures. Same spot pa rin, dahil nandito pa rin yung mga bait fish. At syempre nagbabaka sakali tayo na makadagdag pa tayo sa area na ito o sa spot na to. At di nga nagtagal, paglingon ko sa kanan uli, may mga bluefin trevally na kaagad na lumapit. At namili tayo ng syempre mas malaki sa grupo. At maganda rin ang ating pagkakatama dito. At kapag ganito na medyo malalim yung area, pinipigilan ko talaga yung tali niya o yung lubid para hindi na makapulupot pa siya sa corals o sa bato, dahil mahirap mag-retrieve kapag ganito kalalim. At tiyak masasayang lang yung isda kapag pumulupot siya sa bato. Maari pang makawala kung sakali man. Pasensya na mga ka-adventures, lalo pang tumaas yung kuha ng ating camera. Hindi natuloy natin makita kung ano yung aking naging target dito o yung aking tinira. Pero yung ating tinira dito ay ang malaguno uli o yung green job fish. At sa pagkakataong ito yung pinakamalaking green job fish ko na nahuli sa araw na ito.
3.6 kilos. At nung pag-ahon ko, nakita ko na rin sila Bro Dudes at si Bro Bandong na nasa bangka na. At lumapit na sila sa akin dahil nakita daw nila na yung buya ko tumatayo-tayo na dahil alam nila nga marami ng laman yung aking buya at malalaki pa. At dito, mayroon sana akong sinusundang coral trout o suno. May kasamang mga malaguno at red bass, pati Maori sea perch. Pero mas gusto kong target sana yung napakalaking coral trout. Kaya lang hindi ko pwedeng tirahin dahil napansin ko yung aking shooting line o yung aking Dyneema natanggal sa pagkaka-align. Kapag tinira ko yung isda baka hindi umabot yung ating bala. Kaya tinawag ko si Bro Dudes para siya naman yung bumaba at sinabi ko nga may malaguno. At nung nakapag ayos na ako ng aking shooting line at nakapag-relax na rin, agaran ako bumaba o sumisid para makita kung sakali man nandun pa yung coral trout. At meron naman sana coral trout, kaya lang iba yung coral trout na natira ko, yung maliit, hindi yan yung malaki na nakita ko sana na gusto kong tirahin nung una. Pero goods na rin dahil good size na rin ang suno na ito. At medyo malalim na rin yung spot na ito, around 18, 20 to 22 meters siguro ito dito. Dahil yung aking lubid sa buya 10 di pa, sagad ko na, pero hindi pa ako makadating sa pinaka sibid. At dito mga ka-adventures, sa unahan konti ng spot kung saan ako nakakakuha ng mga isda, may natanaw ako mga brassy trevally. Medyo good size na rin at may kasamang golden trevally. Pero mas tinarget ko yung golden trevally dahil siya yung mas malaki sa grupo. Kaya lang sa paghangad ko na siya ang matira, lalo tuloy akong walang natira dahil nagsialisan kaagad yung mga brassy trevally. At sa sumunod na dive ko ganun pa rin, nag free pull na lang ako at nagbaka sakali na lang na lumapit yung inaasam natin na golden trevally. Kaya lang talagang mailap yung golden trevally para sa atin. Yung lumalapit yung mga brassy trevally. Kaya lang sobrang bilis naman nilang lumapit sa akin at hindi ako makapag-target lock. Naalanganin akong tumira, baka masayang lang yung isda. Masugatan ko lang at hindi ko rin naman makukuha. Kaya ito lang ang mga nangyari. At sa huling pagkakataon, sinubukan ko ng tumira, baka sakaling makatama tayo. Kaya lang wala talaga sa sobrang bilis nilang kumilos. Yun
Yan lang ang aming nakayanan mga ka-adventures. Ito pa oh. Parang ngayon lang tayo sinirti ng ganito ah. Lalo pa ko siguro kung nakabiro ka. Natanghalian na kasi kami. Pero kung maaga pa kami dito siguro mga ka-adventures, baka hindi lang ito. Hapon na. Uwi na mga ka-adventure. Salamat sa blessing naming natanggap sa araw na ito. Kaya uwi na. Yun no. Video yan, video. Yan na mga ka-adventure yung ating kinita sa huli natin. Yung ating ibinentang bluefin trevally, pati yung malaguno at yung ating tangigi. Hindi na natin na videohan kanina kasi hindi na tayo sumama doon sa buyer pagbenta. Dahil ako'y nilalamig na. Hanggang dito na lang mga ka-adventures. Thank you, thank you. Salamat ng marami sa ating naging blessing.